Our scripture for today is taken from the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17 to 19. We will be reading the verses responsively and on the last verse all together. Habakkuk, chapter 3, verses 17 to 19. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes in the vines, though the olive crop fails, and the field produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. Altogether, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. This is the word of God. You may now be seated. Nanalangin po tayo. Ama, salamat po sa araw na ito sa pagkakatipon na ibinigay ko. Pagkakataon na makapagtipon kami sa inyong pangalan. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil sa ang desire niyo po sa amin ay patuloy kami lumakad ayon sa inyong kalooban. Kung kaya binigay niyo po, Panginoon Diyos, ang inyong nasusulat na salita, which was divinely preserved. Maging sa libong mga taon na nagdaan kung paano niyo iningatan itong mga salitang ito. Salamat po dahil sa lupain ito na kung saan kami ay naroon ay may freedom po kami na may pahayag ng aming panampalataya, may sa pamuhay rin po ang Diyos. And we pray, Pang Diyos, maging sa kapahayagan yung bibigay sa amin. Nakikaayon po ako doon sa unang panalangin na sa pagsasabing kung anuman ang inyong layon, kung anuman ang inyong nais sa ibaabot sa amin, kung ito man ay pagtuturo na meron kayong tinutuwid sa amin, pinaalalahanan niyo po kami, binibigyan niyo po kami ng klarong kaunawaan mula sa inyong salita. Hayaan niyo po, Pang Diyos, na maging sa bahaging ito ay maging makabuluhan at tunay na masumpungan niyo po kami matamang makikinig sa kapahayagan ng inyong salita. Kaya purihin ka, Pang Diyos, at inyong patuloy na itanghalan ng inyong pangalan para sa inyong kaluluwa. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Si Ravi Zacarias po, kung familiar po kayo, isa po siya sa mga kinikilalang mga intellectual na kung saan itong si Ravi Zacarias bilang isang Indiano-Kristyano from Hindu ay naging Kristyano po siya, ay tinatawag, nire-request po ang kanyang presensya sa mga malalaking universidad katulad ng Harvard, katulad pa ng iba pang mga malalaking mga university na kung saan siya nangangaral at dinidefend po niya ang ating pananampalataya, ang Christian faith. Ngayon po meron po siyang sinulat, itong The Grand Weaver. Ito po yun. At next. Sa Grand Weaver na ito ay mayroon po siyang sinabi. Sabi niya maraming sa bawat taon na mga libong mga sulat na aking natatanggap, mayroon po isang nag-stood out na sulat. At ang liham na ito ay mayroon siyang katanungan. At ang katanungan niya ay ganito: kung ang Diyos ay pawang makapangyarihan at kaalinsabay noon ay pawang mapagmahal, bakit kaya hindi na gawing simple na lamang ang buhay ng tao na ipapahayag na ng direkta ang kanyang kalooban, ipapaalam sa bawat isa sa atin. Of course, alam po natin ang plano ng Diyos kasi nakikita po ito sa salita ng Diyos. Pero yung actual na specific na mga plan, hindi natin alam. Kaya sabi niya, mas mabuting gano'n na lang kaya ang gawin ng Panginoon Diyos. Upang sa gano'n, alam natin kung anong mangyari na sa kinabukasan at sa mga sumusunod pa. Ngayon, maunawaan po natin, lahat tayo may mga katanungan sa mga puso po natin. Hindi lamang kung anong nangyari sa kapaligiran natin, kundi maging doon sa nangyari sa eksaktong buhay natin, sa individual na buhay natin. Mga katanungan na kung saan ay hindi natin masumpungan ng ilang mga kasagutan. At mapapansin niyo po, sa pagkakasabi po noon, kaya nga tuloy, ang ibang mga tao nagsasabi, sa theology, meron po silang sinasabi, the hiddenness of God. Yun hindi mo nakikita, hindi halatado ang Diyos, hindi mo directly nakikita specifically, hindi mo alam ang eksaktong mga kalooban niya. Ang tawag doon, the hiddenness of God. Na ang sabi naman ng iba, ay ginawa ng Diyos ang nilikha niya ang mundo, pagkatapos ang malikha, iniwanan niya tayo.
nag-abscond siya. Pero sa totoo lang, ang Diyos, makikita natin ang kanyang kalooban, kaya lang yung mga ilang specific na mga kalooban niya ay hindi natin malalaman na yung mga fitted para sa atin. Kung titignan po natin itong babaeng ito na naghahabi, marami po siyang iba't ibang kulay ng sinulit na ginamit upang eventually mag-come up with a finished product na kung saan makikita natin ang ganda ng disenyo, na kung saan nag-interplay lahat ng mga kulay. Pero mapapansin po natin, itong kulay na ito ay hindi naman puro masasayang mga kulay. Mayroong mga itim, mayroong mga puti, na kung saan, pero pag pinagsama-sama mo ito, ay napakagandang tignan. Yan po, ang Diyos ay naghahabi. Hinahabi niya ang buhay ng bawat sa atin. Kung minsan hindi natin maintindihan, kung minsan nape-perplex tayo. Next. At ang katanungan na natin next, katulad nito, no, yung taong ito ay napapaupo na lamang siya, nagkakamot siya ng ulo, at marami siyang katanungan sa kanyang puso. At mapapansin natin ngayong hapon ito ay bibigyan natin po ng title, ang mensahe ng Diyos, Responding to Life's Perplexities. Kumbaga, paano tayo magre-respond? Paano tayo tutugon sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin? Na kung saan ang ilan ay naiintindihan natin, yung iba ay hindi naiintindihan natin. Nagkakaunawa po ba tayo? Lahat po ba ng nangyayari sa buhay natin naiintindihan natin? Nakikita ba natin ang galaw ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito as these details of lives ay patuloy na nag-unfold before us? Maraming pagkakataon, hindi naman natin naiintindihan eh. Tama po? Hindi natin naiintindihan lahat ng mga bagay, lalo higit kapag may mga trahedya dumating. Lalo higit kung mayroong mga problema na nakaakibat dito sa mga nagaganap na pangyayari. Tanong na lang natin sa ating sarili, paano kaya tayo magre-react, no? Doon sa about 44 na mga katao, including the staff, at pilot ng latest na tragic event na naganap sa Egyptian Airline sa isang airplane. Tama po? Masasabi ba natin lahat ng mga ito are people who are really worth na talaga dapat mamatay na sa ganung kapamaraanan? Hindi natin alam, hindi natin kilala ang mga tao doon. Mayroong mga nag-grieve ng mga tao dahil sa sitwasyon na nangyari ang kanilang mahal sa buhay ay nakuha sa ganung kapamaraanan o namatay sa ganung kapamaraanan. Naalala ko si Philip Yancey, he has also one book. The book is patungkol ito sa mga bagay na hindi maintindihan. Sabi daw niya, doon sa church sa kanyang inattendan, ay narito ang isang nagpatotoo sa harapan at sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang sitwasyon ko ay yung isang kamag-anak ko na dapat ay sumakay sa isang particular aeroplano, no, na nakamit ng tragic accident, mabuti na lang hindi siya natuloy. For a reason ay hindi siya natuloy at dahil doon na-save ang kanyang buhay. So ang katuwaan ng pagpapasalamat ng mga tao doon sa kalagitnaan ng iglesia na praise God for what happened. According sa sulat niya, doon sa aklat ng yun, ay meron rin isang nagpatotoo. Itong tao naman nagpatotoo nito ay sinasabi naman niya kung paano ang kanyang mahal sa buhay ay napasama doon sa tragic accident na yun. Same church, magkaiba ng karanasan ng two sets of families. Ang isa ay kinuha ng Panginoon sa ganung kapamaraanan. Ang isa ay sinave ng Panginoon magmula doon sa tragic accident na yun. How will you be able to explain? Andun nagre-rejoice ang isang set ng pamilya, andito naman nagre-grieve sila dahil sa pumanaw na ang kanilang mahal sa buhay sa ganung sitwasyon. So we would like to find some answers to life, no? Yung mga questions sa buhay. At ngayon titignan po natin ito sa ating pag-aaral nito. Next po. Ang sabi po dito ni Habakuk, o sinulat ni Habakuk kasi ito sinabi ng Panginoon, si Yahweh. Ang sabi niya, see, his puffed up, his desires are not upright, but the righteous person will live by his faith. But the righteous person will live by his faith. Ang tinutukoy ng Panginoon Diyos dito ay patungkol sa isang tao ito, si Nebuchadnezzar. Ang tinutukoy niya, he's proud of himself, he's full of himself, and his desires are wrong. He's not righteous, he's not a righteous man. Pero sabi ng Panginoon, pero sa pagkakataon na yon, when the proud
proud like this man will at that time be ruling the whole nation of Israel, or Judah to be more specific. Sabi ng Panginoon, but the righteous person will live by his faith. Sa kalagitnaan ng ganong trahedya, sa kalagitnaan ng ganong kaguluhan, itong matutwirang tao na ito will live by faith. At itong katotohanan na ito ay matatagpuan sa New Testament ang sinabi ni Apostol Pablo, and the just shall live by faith. Nang sinabi niya ito, actually, he was just quoting a verse in the Bible, in the Old Testament. And that particular verse is this second portion of second chapter of Habakkuk, verse 4. The righteous or the just shall live by faith. Ngayon, sino po ba righteous? Sino po ang just? Sabi na sa Bible, walang sino man righteous, walang sino man just, because lahat ay nagkasala. Ikaw, ako, lahat tayo, mga ipinanganak na, mga ipapanganak pa lamang sa mundong ito, lahat ay may factory defect. Lahat ay may kasalanan. Lahat ng kasalanan ay andun na sa kalikasan. Nang lumabas pa lamang tayo, magmula sa sinapupunan ng ating ina, ay dala-dala na natin kasalanan. Dahil sa sandol tayo, we are not able to express itong sinful nature natin. But in due time, ay magaganap po yun. Maraming salamat po. Okay, so tignan po natin itong batang ito. At maaaring may pagkakataon na ikaw bata pa o ikaw bilang magulang at nilagay mo ang iyong anak sa may ibabaw ng table at sinabi mo, Jack, come to me. Okay? Yung mga bata na simple lang alam niya, ang tendency naman talaga bumaksak siya sa arms ng kanyang ama, di ba? Kasi naniniwala siya sa kanyang ama. Alam niya, sasaluhin siya. Alam niya, kung sinabi ng ama niya, susundin niya. Ang tawag po natin dyan ay pananampalataya. Okay, we are leaning on God. Okay? So ito po ang pananampalataya sinasabi po natin. Pansinin po natin ang caricature na ito, o ang isang cartoon na ito, should I say. Ang kapitan, sabi niya, ginamit niya ang kanyang teleskopyo, pero ang teleskopyo na ang pangalan ay faith, pananampalataya. Sabi niya, nakita na daw niya ang land. Nakita na niya. Makakaabot na tayo, nakita ko ng land. Sabi niya, I can see the land inside. I can see our destination straight ahead. Pero itong isang tripulante, ay sabi niya, wala namang nakikita. Ang ginagamit lamang ng natural eye niya. Yung isa, by faith. So, ang puntos dito, ang panawagan sa atin ng Panginoon Diyos bilang mga manapataya, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon bilang tagapagtas mo at Panginoon, then ikaw ay anak ng Diyos. Kasi sabi ng salita ng Diyos, kung sino man ay tumanggap kay Kristo, siya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil sa ito tayo mga anak ng Diyos, ang panawagan naman sa atin ni Apostol Pablo, tayo ay dapat mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi tayo nag-walk by sight, but rather we walk by faith. At ito rin naman po ang sinasabi sa talatang 2 Corinthians 4:18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So may mga bagay na hindi natin makikita sa pamamagitan ng nating natural na mata. Pero mga bagay na pwede natin makita sa pamamagitan ng spiritual eye natin. At ang spiritual eye na sinasabi natin ay yung pananampalataya na meron tayo kay Kristo. Naalala ko, meron sa pagkakataon na isulat ko po ito, na-post ko po sa Facebook. Ang sabi ko, ang pananampalataya sa tunay ng Diyos ay hindi nilalaktawan ang realidad. Pag sinabi nung nilalaktawan, parang nilalampasan nyo. No? Humahambang kayo upang makaiwas o upang laktawan. Dito, ang sabi, ang pananampalataya sa tunay na Diyos ay hindi nilalaktawan ang realidad o reality na nakikita ng mga mata. Kundi tumatagos ito sa realidad at nakikita ang walang limitasyon kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa kabila nito. Parang ganito lamang yun Merong isang tragic na insidente, merong isang sitwasyon na hindi maganda, nakakalungkot. Sabihin natin, apektado tayo emotionally sa insidenteng itong nangyari sa ating buhay. Hindi natin tinatalikuran, hindi tayo nagbubulag-bulagan, kitang-kita natin, sa totoo lang, apektado nga tayo emotionally. And yet, bilang mga manapataya,
tumitingin tayo with spiritual eye na tinatagos natin o tumatagos tayo dun sa katotohanan na nangyari at alam natin na all things work out together for good to them that love God. Na beyond what is the reality would be a plan ng Diyos na kaya niya pinahintulutan ang bagay nito. Are you with me? So, gusto po natin tingnan na ito ay isang pagtitiwala na ang Diyos ay may magagawa sa kabila ng pagiging imposible ng sitwasyon kung gugustuhin niya at kung pipiliin niya na umakto o gumawa para sa kanyang kalwalhatian. Walang anumang pwedeng pumigil sa anumang gugustuhin na gawin ng Pangdiyos. If there will be a total reversal o makita ang kabutihan, ang ibubunga nito, so be it. Yan ang Diyos natin. At tayo naniniwala sa Diyos na sa kanyang kapangyarihan, whatever is happening right now, sa kanyang pagpapahintulot, He has a purpose sa bagay na ito kung bakit niya hinayaan. So, yung pagtitiwala po natin ay doon sa kapangyarihan ng Diyos at doon sa kabutihan ng Diyos na pwede niyang gawin ito. So, gusto ko pong dalhin tayo sa kay Habakuk na isang propeta is considered as a minor prophet. Pag sinabi po natin minor prophet, it is not because he is of less importance or he played a minor role sa kasaysayan ng Israel o ng Judah o ng United Kingdom na ito, kundi kaya sinabi siyang minor because his writing are short. No? So kung compare kay Isaiah, si Isaiah maraming chapters, mahaba ang kanyang isulat sa kanyang mga pahayag. Ang tawag sa kanya, major prophet. He is a minor prophet, and yet this minor prophet is equally being used by God sa kapahayagan ng salita. Sabi niya, ito ang issue niya. Sabi niya, how long, Lord, must I call for help? But you do not listen. Gano'ng katagal, gano'ng kahabang panahon ang hihintayin ko, Panginoon Diyos. Tumatawag ako, sumisigaw ako, tulungan niyo ako. Ngunit hindi ka nakikinig. How long, Lord, must I cry out to you? Violence, but you do not save. Nakikita ko ng violence, sumisigaw na ako, Panginoon, napapakinggan niyo ako. Hindi naman kayo bingi, Panginoon, pero bakit, Panginoon Diyos, you don't save us? Bakit? Dahil si Habakuk ay nabubuhay sa isang sitwasyon na yung 10 tribes, no, ay nakuha na, nalusog na, natalo na, at in a sense, nakuha na ng Assyria. At ngayon, ang kamay ng Diyos ay gumagawa naman sa 2 tribes na natitira ng Israel, ang Judah. At doon sa kalagayan niyo, nakita niya, itong bayan ng Diyos, itong Jerusalem na kung saan itong capital ng Israel. Bagamat tinawag na bayan ng Diyos, ang mga tao dito ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hayag na tumatalikod sila, sinisira nila, so to speak, hindi sila, dinidisobey nila ang kautusan ng Diyos ni Yahweh. Kaya nga sabi niya, Panginoon, bakit yung hinayaan ako tumingin ng mga injustices na nagaganap sa palibot ko? Bakit yung hinayaan na itolerate ninyo ang mga wrongdoings na nakikita ko? Kung nakikita ko, nakikita nyo. Lalo tayo na nakikita nyo. At yung mga nakikita nyo, bakit wala kayong ginagawa? Hindi ba, in a sense, kung titignan natin ang mga balita, manonood tayo sa TV ng evening news, magbabasa tayo ng balita either sa internet or makikinig tayo sa radyo, malaking bahagi dito ay tungkol sa mga injustices. Malaking bahagi dito yung tungkol sa mga pang-api na nangyayari. Maraming wrongdoings sa re-record. Ang tanong ni Habakuk, how long? And why? Yan, hindi ba yan yung tanong natin? Hindi ba kaya eventually ang lumabas na kandidato ay na magiging presidente ay si Duterte? Bakit? Dahil sa pagod na ang karamihan ng mga tao. Bagamat hindi siya ang binoto ko, hindi siya ang binoto ko, at least alam nyo na, pero since pinahintulot ng Pangdiyos na siya ang iluklok, lahat tayo dapat sumunod. At ang panalangin na lang natin ay gamitin siya ng Pangdiyos bilang kasangkapan. Katulad ng panalangin ni Pastor Boots, no?
bilang kasangkapan upang ang kalooban ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan, that He might bring justice. But we understand, mga kapatid, na hindi naman lahat ng kasalanan o kasamaan ay mapupuksa. Kasi ang problema, ang kasamaan ay nasa puso ng tao, na-express lamang ito sa iba't ibang degree. But the problem is, tayo mismo, ang puso ng tao mismo. Maliban ang Kristo ay dumako sa kanyang puso at magbigay ng panibagong puso sa kanya, kung paano yun ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay hindi magkakaroon ng isang tunay na katahimikan. But let's see and pray and kumbaga, let's cooperate with the darating na incoming yung incoming president natin with his cabinet na nawa, justice will prevail at magamit siya ng Panginoon. Yan ang katanungan ni Habakuk. Ngayon po, ito pong isang katotohanan. Faith in God is trusting His timing. Sabi niya, how long? Hindi ba yan ang tanong natin? Meron tayong mga request sa ating panalangin, sa mga panalangin natin, pinapaalam natin sa Diyos. Kung minsan sinasabi natin malakasan, kung minsan ayaw natin sabihin na malakasan sa atin na lamang pati sa Diyos. Hindi ba ilang mga pagkakataon ng puso natin ay sumisigaw rin at sinasabi, Panginoon, kailan ba? Ngayon, kung tayo naniniwala at nanampalataya at inilagay natin ang pagtitiwala natin sa Diyos and we are leaning on God, then we should trust His timing. Yung timing niya, hindi natin timing. Katulad lamang ng isang nababanggit na rin natin parati, kung minsan humingi tayo ng patience, di ba? At sabi ng isang tao, Panginoon Diyos, bigyan niyo po ako ng patience right now. O wala kang nga talagang patience right now, hinihingi mo. No? Maghintay ka. Ang timing ng Panginoon, pati timing natin, magkaiba. Parang bata yan eh. Ang timing natin, pati timing ng mga magulang natin, magkaiba. Ang mga magulang natin with wisdom dahil sa mga karanasan ay dahil sa mas matanda rin sa atin, alam nila kung minsan ang mga timing. Kailangan maghintay. Pero tayo bilang mga bata, hindi tayo mapaghintay. Pero dito, pagdating naman sa Diyos, ay nako, hindi natin alam talaga parati ang timing ng Panginoon. Pero parati siyang tama. Ang timing niya hindi nagkakamali. Kaya kung hindi pareho ang timing natin, sumunod tayo sa timing ng Diyos. Kasi kung hindi tayo susunod sa timing ng Diyos, parang sinasabi natin, hindi mo na alam ginagawa mo, Diyos eh. Ang tagal-tagal na, hindi ka ba marunong? Hindi ganoon. Ang panampalataya ay pagtitiwala po sa timing ng Diyos. Kaya mapapansin po natin, ang orasan, di ba sinasabi sa Biblia, ang isang unit of time, hindi ka ay katumbas maaari ng mahabang panahon, o yung mahabang panahon o mahabang unit of time ay maikling panahon lang sa Diyos. So, let us trust God's timing. Kung minsan sabihin natin, nako, hindi ako napili sa mga inaplayan mo. Malapit na. At ikaw ay candidate na lang, dalawang candidates na lang kayo, nagbabay doon sa position na yun. You are praying. Siya rin nagpray-pray. Pero hindi naman sa Kristiyano, so feeling mo, sa'yo mapupunta, hindi binigay sa'yo ng Diyos. Magtatampo ka na ngayon. Kala ko, hindi ako buntot. Kala ko, parati ako sa ulod. Actually, may sinabi naman sa Bible na gano'n. No? Pero hindi lahat na mahihingi natin binibigay sa atin. Kasi meron nga siyang plano. Yung plano niya, eventually na lang natin malalaman. Mabuti na lang, hindi kami nagkatuluyan ni ganito. Naging second girlfriend nga siya, mabuti na lang, Panginoon, at hindi. At itong isa kung talagang binigay sa akin. At sabi naman ng babae mo, mabuti lang, hindi rin si ganito ang nasagot ko. Yung pala, mayroong iba. Yan ay kung susunod ka sa Panginoon, time ng Panginoon magkaiba. Kung sabi, dali-dali akong maligaw kasi wala ng oras o wala ng panahon. Huwag madali, kapatid. No? Alamin mo ang timing. Pero yung nga, hindi mo alam ang timing kung minsan ng Panginoon, no? Pero yung pagtitiwala sa Panginoon, andun dapat, mga kapatid. So let us lean on God by trusting His timing. Okay? Ang ikalawang katotohanan o prinsipyo ay faith in God is trusting His wisdom. Maniwala tayo ng ginagawa niya, ang kapamaraanan niya, parating tama. Kasi ang katulad na lamang nito, ito po isang sketch, no? Narito ang city wall ng Judah o Jerusalem,
At makikita natin mayroong mga taong nasa labas, mga sundalo nasa labas, pati yung mga invaders, naghihintay po sila sa loob. Ang ginawa nila, they laid seeds. Ibig sabihin, walang taong pwedeng lumabas magmula sa loob ng syudad, palabas ng city gate, at walang rin pwedeng papasok. Akalain mo kung ikaw nasa loob at hindi ka makalabas, paano na lang yung mga food supply na dapat ay yung mga commercial na dapat pumasok sa loob ng city gate upang ang buhay ay magpatuloy. Ito po ang nangyari. Ito po ang nangyari sa panahon ni Habakkuk, doon sa siyudad na kung saan siya nakatira. Pero tignan po lang natin, ituloy lang po natin, at tignan natin ang sinabi ni Habakkuk. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakkuk. Ay, salamat, sumagot ang Panginoon. At anong sagot ng Panginoon? I am raising up the Babylons, that ruthless and impetuous people who sweep across the whole earth to seize dwellings that their own. Sabi ng Panginoon, itatayo po sa inyong kalagitnaan ang mga Babylonia. Itong mga Babylonians na ito ay ruthless, kumbaga walang habag, walang mercy. Cruel sila bilang mga tao, bilang mga mandirigma. Hindi mo makakayanan yung pahirap na ginagawa niya sa mga kaaway nila. Impetus, ibig sabihin impetus, hindi makapaghintay, hindi sila patient, impatient sila. At anong ginagawa ng mga tao ito who were described as ruthless and impetuous? They sweep across the whole earth. This invading army will be sweeping across the whole earth. At ang gagawin nila, they will be seizing dwellings of their own. Nanakawin nila yung mga tirahan na hindi para sa kanila. Nang mapakinggan nito na Habakkuk, ito po ang naging reaction niya. Ha? Ano? Panginoon, tagal-tagal ko naghihintay na tumatawag sa inyo, hindi kayo sumasagot. Sumisigaw na ako ng violence, hindi kayo nakikinig. You don't even save us. Now, ngayon sasagot kayo, tapos itong isasagot nyo sa akin, na i-erase nyo ang mga Babylonians laban sa amin. Yes, ang bayan namin ay nagkasala laban sa inyo. Hindi namin sinunod ang iyong kautusan. Naging suwail kami. Hindi nga kami pwedeng karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos o bayan ng Diyos. But, sana kung pipili mo kayo at gagamitin yung na mag-chastise sa amin, o magdidisiplina sa amin, o mag-invade sa amin, o para makita namin ang aming kamalian, ay mas patuwid sa amin, okay lang yon. Pero itong Babylonia, sila, gagamitin nyo. Parang ganito lang eh. Parang sabi ng sa Amerika, sa mga Kristiyano, alam nila na talagang lumayo sila sa Diyos. As a country, lumayo sila sa Diyos. Pumasok ang divorce at yung mga transgender na yan, LGBT na yan, na pumasok na kung saan ay we don't have, wala tayong against sa LGBT na as a person. Pero doon sa dinadala nilang moral na gusto nang dalhin hanggang sa kasal, mali na sila. Hindi kasi pinagsama, ang sabi ng salita ng isang lalaki, isang babae pinagsama bilang mag-asawa. Now, ang nangyari ngayon, alam niyo ba mayroong 11 states sa Amerika ang nagsusu ngayon o nagdedemanda ngayon kay Obama because of this transgender na pangyayari na pinahintulutan niya. But anyway, sabi niya, parang ganito yun. Sasabihin ng Panginoon in that context, sasabihin, o sige, magpapadala ako ng kasagutan dyan. Bibigyan ko ng election ang Amerika. Na sa pasimula ay ako ang sinusunod at nakita nyo naman kung paano pinagpala ang inyong bansa. So, ang dadalhin ko sa inyo, papadala ko sa inyo si Osama Bin Laden. Baka ano? Osama Bin Laden? Eh, mga yan eh. Bakit siya pa? Yun ang issue dito. Kasi ang sabi niya ni Habakkuk, why then do you tolerate the treacherous, yung mga traidor? Kasi traitor sila, cruel sila eh. Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Panginoon, hindi ba kayo gagalaw? Hindi ba kayo papagitna? Hindi ba niyo pipigilan itong pangyayaring ito? Bakit yung hayaan yung mga wicked, yung mga masama? Lalamunin nila ang taong mas mainam kaysa sa kanila. Yan ang issue ng writer sa Psalm. Ang sabi niya, hindi ko maintindihan, Panginoon, why is there prosperity among the wicked? Habang ang mga righteous ay naghihirap.
Are you with me? Yan katanungan, age-old question na ating question rin to some extent. Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Then, makikita po natin, sa chapter 3, may sinabi ang Panginoon, isulat mo ito, propeta, Habakuk, sulat mo ito para malaman ito ng susunod na mga henerasyon. Aba, sa aba. Na, kumbaga, matatapos ang mga kasalanan na ito, ang mga kahirapan na ito, magkakaroon solusyon, sabi niya. Then pagkatapos, ang sagot ni Habakuk, yet, despite na nangyayari mga ito, now, I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Anong ginawa niya? Tinanggap niya ang sitwasyon. Hindi niya maintindihan, hindi niya may paliwanag, parang illogical sa kaisipan niya bilang isang manampalataya, bilang isang tao, that the wicked will swallow up the people who are more righteous than them. Yet he said, I will submit. Magsasubmit ako. Mga kapatid, maraming mga pangyayari sa buhay natin ang magaganap o naganap na kung saan ay kinakailangan natin tanggapin. Tanggapin natin dahil sa alam natin ang Diyos ay hindi natutulog. Alam ng Diyos ang nagaganap. Kung mayroong mga injustices, gagawin natin ang lahat na magagawa natin upang paalam natin ng mga injustices na gaganap, pero iwanan natin ang result sa Diyos. Yung magagawa ng tao, yung pwede natin gawin, dapat natin gawin, pero at the end, submit tayo sa kalooban ng Diyos. Ito po ang dapat na maunawaan natin. Na maunawaan natin, kinakailangan tayo mag-trust sa wisdom ng Panginoon. Dito sinabi ng propeta ng Panginoon kay propetang Isaiah, ang aking kaisipan, hindi niyo kaisipan. Ni ang inyong kapamaraanan, hindi ko kaparaanan, sabi ng Panginoon, dineclare niya. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, gayon din, mas mataas ang aking kapamaraanan kaysa inyong kapamaraanan, at ang aking kaisipan kaysa inyong kaisipan. Tayo ay mga malilit na tao lamang, mga nilikha lamang. How can we question the Creator? Paano natin sasabihin, mali yung ginawa mo, bakit yung kinuha ng aking ina sa panahon na ako'y ilang buwan pa lamang? Maraming kapaitan na maaari na sa puso natin na hindi natin sinasabi pero andon. Hindi natin na ilibing yun, so to speak. Hindi natin na tinapos yung issue na yun. We have some issues with God, most probably sa ilan sa atin, that we have to settle with God and say, Lord, alam niyo naman eh. And we submit. We submit because your thoughts are higher than ours. Your ways are higher than ours. It is only when we come to that decision and we realize where we are really positioned before God and in relation to God, as far as thought and ways are concerned, as far as wisdom is concerned in dealing with matters, then, kung nasettle natin yun at nakita natin yun, then, doon lalabas ang faith. Doon uusbong ang faith, ang pananampalataya. Nasusubukan, mga kapatid, ng ating pananampalataya sa mga sitwasyon na pinahintulutan ng Panginoon Diyos. Naalala niyo po si Job, ang sabi ng kanyang asawa, ay, anong gawin mo pa? Hindi po ba isusumpa ang Diyos? Sa mga nangyayari ito, ikaw'y tapat, and paraphrase, ikaw'y tapat, pero anong nangyari, pinahintulutan ng Panginoon Diyos? Ang lahat ng ari-arian natin, ang mga anak natin, namatay rin. Will you still remain faithful? Pero sabi ni Job, hangal kong babae. Hangal ka, hindi mo alam ang sinasabi mo. Kaya ang banulan, sabi ni Job, though he slay me, yet I will trust in him. Yan ang sinabi ni Job. Yun ang uri ng panampalataya, for my thoughts are not your thoughts. Tingnan nyo yung pagkamatay ng ating Panginoon sa bundok ng Kalbaryo. Yung mamatay siya sa krus. Sabi sa Korinto, sa Roma, the cross is a stumbling block to the Jews. To the Gentiles, it is foolishness. Kahangalan daw sa paningin ng mga hentil ng isang
tao na sinasabing Yesu Kristo ay nagsasabing si Diyos ay napako sa krus. Para sa mga Hudyo naman, katitisuran nito na makita nila o mapaniwalaan nila sa sarili nila na siya na nga ang Mesaya. Kung ang Mesaya naman nila ito ay napako sa krus. Kahangalan, stumbling block. Pero sabi ng salita ng Diyos, but it is a wisdom of God na makita natin, na masaksihan natin na ang pang-anak ng Diyos na pinadala ng Diyos Ama ay magpako sa krus sa kamay ng mga unjust people, sa kamay ng mga hentil, na siya'y namatay para sa kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. It is the power of God. It is the wisdom of God. The world cannot understand it, but praise God, binuksan niya ang ating mga mata upang maunawaan natin. Andiyan ang salita ng Diyos na nagpapatungkol doon sa 2,000 years ago na event na nangyari. Andiyan ang Banal na Espiritu na ikatlong persona ng Kadyosan na nangusap sa atin, nagbukas sa atin ng mga mata upang maunawaan natin na itong kahangalan na tinutukoy ng mga hentil, itong event na ito na tinutukoy ng sablik ng mga Hudyo ay power pala, kapangyarihan ng Diyos, wisdom pala ng Diyos yan. Yes, mga kapatid, tapos ang itong araw, alam po natin, siya'y nabuhay na muli. He had conquered death. He had paid the penalty for our sins. Yan ang sinasabi po natin, wisdom ng Panginoon na hindi maintindihan. Kaya ang sabi, Paul ay nagkaroon siya ng doxology of praise. Sabi, oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgment and His paths beyond tracing out. Yung daanan niya, hindi mo ma-trace out. Yung mga kahatulan niya, hindi mo maapuhap. Yung kanyang wisdom, pati yung knowledge niya, gaano kalalim na hindi mo kayang abutin. Iyan ang wisdom ng Diyos. Yan ang Diyos sa pinaniwalaan natin. Yan ang Diyos sa sinampalatayaan natin. At kung sa ilang kadahilanan you are living right and by the grace of God, praise God for that, na kayo nang patuloy na numuhay sa ganyang kalagayan. At meron dumating na trahedya, meron dumating na mga sitwasyon na hindi umaangkop doon sa inaasahan mo bilang isang tapat na tagasunod ni Kristo, pinahintulutan niya ito for a reason, for a purpose. You may understand it by hindsight. Pagkatapos sa ilang buwan, ilang linggo o ilang taon, you might not even know it hanggang sa dito ka sa lupa, hanggang mamatay ka, hanggang sa kunin ka ng Panginoon, there you might know kung bakit nangyari yun. Ang wisdom ng Panginoon, trust it. Trust it. Kaya yan talaga dito sa akin, mainam talaga yung pag nanalangin tayo, open and close door accordingly. You know what is best? Ito ang desire ng puso ko. Pero kung hindi ito, wala akong salaman ng loob dahil sa meron kayong mas mainam. Pahintulot niyo po yung mas mainam ang maganap. At ang yung mas mainam na yung walang iba, kundi ang inyong kalooban. We are just giving, kumbaga, ang susi, if I may say, o ang desisyon sa Panginoon, what do you want me to do? And let it be realized. Mga kapatid, yun ang dapat po nating makita. So makikita po natin ang pagtitiwala sa Diyos ay pagsandig natin sa Kanya, na kung saan tayo ay nagtatrust sa Kanyang timing, na kung saan tayo ay nagtatrust sa Kanyang wisdom. Sabi ng mga manunulat na itong si Habakkuk would have been one of those who had been, kumbaga, nakubkob na nakatira sa loob ng city gate at doon naranasan niya ang mga kahirapan, kamatayan, at kagutuman ng mga tao na nasa loob ng mga kababayan niya. He has seen it. Ang sabi niya, let me wait for that day of calamity to come. Bakit? He had reason over above the circumstances. He knows. He has the peace of mind and of heart. Ang ikatlo na dapat natin makita, faith in God is trusting His relevance. What do you mean by relevance? Yung may connection. Relevance could mean, yan kasi pumasok sa isip ko, pero ang ibig sabihin dito, as I will relate to you, gusto ko ipakita sa inyo ang susunod na picture. Mapakikita po natin itong place na ito, practically pareho place, pero nidaan sa iba't ibang season.
Okay? Sa bawat season, kikita natin ang kakanyahan. No? Dito, snowy na ito. So, winter portion na ito. So, makikita po natin dito, pag sinabi mong relevance, tayo dumadaan sa iba't ibang uri ng kapanahunan eh. Kung, tayo bilang Pilipino, alam lang natin, tag-init at tag-araw. No? Tag-init at tag-araw. So, ang sinasabi dito ay ganito. Maging tag-init man, ay pareho lang. No? Hindi ko nakuha. Hindi ko na-gets. Na wala relevance ko. Hindi ko nakuha. I'm sorry. Buti, ba't hindi nyo diniretso ako? Tumawa na lang kayo. Kaya sabi ko, ano ba yun? O nga, tama. Mali ako. So, yung relevance ko, kasi kung minsan feeling natin, relevant na relevant ang Diyos sa buhay ko ngayon. Gumagawa pa ang Diyos sa buhay ko. At kapag mayroong mga failures, mayroong mga defeat, mayroong mga hindi inaasang mga trahedya, feeling natin, bakit parang wala ang Diyos? Ang Diyos ay parating andyan. Andyan siya parating. Huwag mo sabihin na hindi siya relevant sa ilan mga bahagi ng buhay mo, lalo tigit sa mga panahon ng iyong failure, hindi siya relevant. Relevant siya sa lahat ng pagkakataon. Sa panahon ng success, sa panahon ng failure, sa panahon ng kasiyahan, sa panahon ng kalungkutan. He is relevant. He will never become irrelevant sa anong point man ng buhay natin. Yun ang gusto kong sabihin. Tingnan niyo po ang sinabi ni Habakkuk. Though the fig tree does not bud, hindi man umusbong. Yung pag-usbong ng mga leaves, yun ay, ang ibig sabihin nun ay mayroong buhay. Okay? And there are no grapes on the vines. Bagamat kung itong mga vines na ito ay hindi mag-bear fruit, no? Walang ubas. Sabi niya, though the olive crop fails, ang olive tree, alam po natin yan, at ang binibigay nito, oil, mahalaga po yan, fails. Kala ko, aani na tayo. Tapos, dumating, sabihin natin, ang bagyo, ano pa man, at hindi nag-mature ang crop, nag-fail. At ang sabi niya, bagamat ang field produce no food, walang vegetations, walang vegetables, bitak na lupa ang makikita natin sa kapaligiran. Then sabi niya, though there are no sheep in the pen, this is a pen, the sheep pen. Meron ngang pen, wala naman sheep na nasa loob. At sabi niya, meron ngang stalls, wala namang cattle. Kung dumating man ang sitwasyon na yon, na grabe, nagpapahintulot niyo for a reason, for a purpose that I cannot understand the purpose behind it, ang commitment niya sa Panginoon. Yet, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. He won't be happy with that situation that he is kumbaga nakikita, witnessing, that he is right now in. He won't be happy about it, of course, but he chose to rejoice in the Lord. Be joyful in God, my Savior. Yun, uri, o yung degree ng kanyang pananampalataya ay tumaas at lumalim, kumbaga deeply rooted. Ano man mangyari, manatili akong tapat. Hindi ako tatalikod sa inyo. Hindi ako magtatapos sa inyo kasi you know ang lahat ng mga bagay. And you love me. Kung binigay na niya ang lahat para sa atin, alin pang hindi niya ibibigay kung ito'y pangangailangan natin. At yung kinakailangan na i-withhold niya ang ilang mga pangangailangan natin for a reason na gusto niya makita ang katapatan natin, then may we respond in faith. Tulungan tayo ng Panginoon that the Lord will give us the grace. He will enable us to remain faithful sa Kanya. At hindi tayo tatalikod at hindi natin sasabihin, ano ba yan? Walang kabuluhan pala, walang kwenta pala itong pagsunod ko sa inyo. May it not be heard from our lips. Not even from the utterings of our hearts. Nawa, hindi. That we will choose to rejoice. Kaya mga kapatid, ang makikita natin, hindi lamang tayo yung dapat tayo mag-lean at mag-trust sa Kanya, hindi lamang sa Kanyang wisdom, kundi sa Kanyang relevance sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Then pagkatapos,
ay makikita po natin ang susunod ng katotohanan. Faith in God is trusting His strength, ang kanyang kalakasan. Hanggang kailan ang kalakasan na meron tayo? I'm 60 now. Di ko alam kung hanggang kailan ang lakas ko. May napapakinggan ng andyan ang buhay na totoo si Pastor Pablo na malakas pa rin siya. Nahirapan lang siya sa ilang portion na sa baywang niya, but practically, nagagawa pa niya ang kanyang trabaho. I don't know if God will give me hanggang doon na lakas. Hanggang kailan ang masasabi natin yung lakas na meron tayo. Pero yung lakas ng Pang-Diyos, hindi mawawala, hindi mababawasan, hindi mawiwigil. Doon tayo sumandig. Doon tayo magtiwala. Kasi ang sabi ni Habakkuk dito, the strength of his heart, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of the deer. He enables me to tread on the heights. Like the feet of the deer. Anong characteristic ng feet ng deer? Yung deer, ang feet niya, sure-footed. Sure-footed. Pag sinabi naman sure-footed, hindi siya natutumba. Kundi, pag umapak siya, stable siya. Yan ang ginawa ng Panginoon. Na despite of the fact na ang circumstansya ay hindi maayos, doon sa alam natin maayos, yet binigyan niya kalakasan. At sure-footed siya, hindi siya ma-offend, hindi siya babaksak. He enables me to tread on the heights sa matataas sa lugar. Yan ang magagawa ng kalakasan ng Panginoon. Yun ang pagtitiwala sa kalakasan ng Panginoon. David, nagtiwala siya sa kalakasan ng Panginoon na panalunan niya si Goliath dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na sumakan niya. Yes, mga kapatid, maaaring mayroon dadaanan mga sitwasyon sa buhay natin. May we find ourselves remaining faithful, believing in our God, who is all-powerful, who is omniscient, pawang alam, and who is all-loving. Yes, His timing, His wisdom, His relevance, and His strength. At dito ay makikita natin ang sabi ni Charles Spurgeon, God is too good to be unkind, too wise to be mistaken. And when I cannot trace His hand, I can always trust His heart. There will be times that we won't be able to see the hands of God. There will be times that we won't be able to see yung disenyo na ginagawa ng Diyos hanggang hindi natatapos ang finished product sa paghabi. We see the backside, we cannot figure it out what is the design, but when we see yung completed one at sa harapan, makikita natin napakaganda pala. All done for His glory. Yes? Pakinggan po natin itong paborit awit na ito na na-share sa akin ng isang kapatiran who when in times of discouragement ay pinapakinggan niya ito and God is ministering to her sa pamagitan ng salitang Diyos. Kaya kasagutan, how do we respond to life's perplexities? A strong faith in God. How do we answer life's questions? A strong faith on God. At itong ulan kaya'y tumila na sa pagpatak. Ang dulot nitong biyaya at gandang nagagawa. Hahanapin ba kapag mawawala? Kung itong lakas at kisig ay hindi mo nataglay, at mga mahal sa buhay ang sa'yo ay mawalay. Kung lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap,
Sa kung anong pagsubok ay may tagumpay, tiyak ang pag-asa. Tulungan niyo po kami sa pagharap namin sa mga ipapahintulot ng mga sitwasyon sa mga buhay namin. Pagtibayin niyo po, Panginoon Diyos, ang aming pananampalataya sa inyo. Nawa hindi namin masumpungan ang aming mga sarili na tatalikod sa inyo. Binigay niyo na po sa amin ang pinakamatindi sa pagbibigay niyo po ng buhay sa amin sa pamamagitan ng kamatayan ng inyong anak na si Jesus na aming naging Panginoon tagapagligtas sa bundok ng Kalbaryo. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na minsan man ay hindi kami magduda sa inyong pag-ibig. Hindi kami magduda sa inyong orasan. Hindi kami magduda sa inyong mga plano at sa inyong kaalaman. Hindi kami magduda, Panginoon Diyos, sa inyong kalakasan. At hayaan niyo rin po, hindi kami magduda sa mga panahon ng kahirapan, sa mga panahon, Panginoon Diyos, na hindi namin nakikita ang pag-usbong ng pag-asa. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na hindi kami sumandig sa anumang circumstansyang nakapalibot sa amin. Tulungan niyo po kami na patuloy na matutong tumingin sa inyo. Hindi niyo po kami iiwan. You will finish through kung ano man sinimulan niyo po sa amin, Panginoon Diyos. At kami nagpapasalamat. At gawin niyo po kaming tropeyo sa inyong mga kamay na kung saan pwede niyong ipagmalaki sa mga taong nakapaligid na hindi pa nakakilala. Siya'y anak ko na nagtiwala sa akin. Naniwala sa akin. Hindi nagduda sa aking kabutihan sa lahat ng pagkakataon. O Panginoon Diyos, salamat po sa inyong pagpapasimula ng panampalataya sa aming buhay, pagpapatuloy nito at hanggang sa dumating ang pagkakataon, Panginoon Diyos, ay hindi na namin kailangan panampalataya because sight will be turned, faith will rather be turned to sight when we'll be seeing you face to face. While we are here, Panginoon Diyos, sa aming lupang, sa aming flesh, sa daigdig na ito, when Jesus is still there and you're still there, in that sense, hayaan niyo po, pagyamanin niyo po kami at pagtibayin kami sa aming panampalataya sa inyong katapatan ng gabi. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin.